aklat po ng unang Kronika, chapter 28, verse 9. Isang verse lang po itong aking pagdinilayan po natin. Ano po? At ito nga po ay kukunin natin sa aklat ng Kronika, chapter 28, verse 9. Ito po ay yung panahon na si Haring David ay uuwi na sa Panginoon. At ito po yung pagtatagubili niya kay Solomon, na sa kung saan sa pagkakataong ito ay siya po ay nagkaroon na ng paghahabilin. Ang sabi po dito, at ikaw naman Solomon, kilalin mo ang Diyos na iyong ama at paglingkuran siyang ng buong puso, sapagkat batid niya ang laman ng ating puso at pag-iisip. Kung hahanapin mo siya, pakikita siya sa iyo. Ngunit kung tatalikdan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Lord, salamat po sa pagbasa ng iyong mga salita. Patuloy ka namin pinupuri, dinadakila. Niluluwalhati ang banal ng pangalan. Dahil ikaw lang ang Diyos na dapat tumanggap ng mataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, maunawaan po natin mga kapatid. David was a man of war and a man of worship. Sa pagkakataong ito, makita po natin dahil siya nga po ay medyo may edad na at alam niyang siya ay papanaw na. Kaya sa pagkakataong ito, kung saan ay nagkaroon na po siya ng alam niya kung sino na niya ang kanyang ihahalili para sa kanyang panunungkulan. At yung nga po wala iba kundi ang anak niya si Solomon. Dito po sa pagbabahagian niya ito, makita po natin, bagaman ang katangian po ito ni Haring David ay isa nga po ay siyang, diba? Siya nga po ay sa kanyang panunungkulan, marami po siyang nadigmang bansa. He is a man of war, pero nung bata pa siya, he is also a man of worship, na laging at kung babasahin po natin tutungayan ako ng mga awit ay punong-puno na marami po siyang nilikang awitin para po sa ating Panginoon. He is also a man of prayer and a man of experience. Siya din po ay isang lalaki na kung saan ay palaging andon ang pakikipagniig sa Diyos. Kaya nga siguro nasabi ng ating Panginoon, He is a man kung paano malapit sa puso ng ating Panginoon, at isang naging dahilan nga dito ay siya ay mapanalanginin at marami din po siyang naging karanasan sa buhay niya. Kung titignan mo po natin lilimian ng buhay niya, parang walang naging sayang. Bagamat andun nga po sa pagiging tao niya, naranasan niya ang magkasala, magkulang, dahil andun nga po na siya ay nagkaroon ng pagkapatay niya kay Urias, na kung sa kasi nga inangalunya ka siya, kinuha niya, na kung sa naging asawa niya si Bathsheba, ano po. So, pero sa kabila ng noon, alam din ni David na kung saan David knows how to be anointed. Dahil bata pa lang po siya, di po baga, nang utusan ng ating Panginoon, pumunta ka sa lugar, kumbaga sa lahi ni Jesse, at nagintusan ng ating Panginoon si Samuel, na kung saan kumbaga ilang magkakapatid sila ang anak ni Jesse, at yun nga po, nung makita ni Samuel yung nilang mga anak na yun ni Jesse, ay nakita niya, akala niya yung una ay yung panganay niya, kung saan ay, wait lang, nalagyan nga yung pangalan ng panganay na anak ni Jesse. Nakala niya yun, pero sabi ng Panginoon, hindi yan. At sino ang napili? Si Haring David, na kung sa'y pinakambulso nung panahon yun. Sabi nga po, dahil doon sa pagkakataong siya ay na-anointed na, bata pa siya. At pagka-anoint sa kanya nga lalakas, balik ulit siya sa kanyang sa kanyang pagpapastol. Ano po, bata pa siya. Sigurihin natin mga 17 years old pa lang siya. At alam din niya kung paano siya sinasamahan ng Diyos. So, sabi nga po, David is a well-experienced man of God. Marami siyang karanasan mula sa pagpapastol ng mga tupa. Andun nga po na kung saan ay marami po siyang karanasan. Andun nga po na kung saan marami din siya na kung saan sa kanyang pagbabantay. Sabi nga po ay marami siya na kung saan ay mga hayop na kung saan pinatay dahil pagbabantay niya sa kanyang mga alaga. At andun nga po naging po na he is from a shepherd, mula sa kanyang pagiging tagapag-alaga ng tupa, to be a warrior, hanggang sa siya po ay maging mapandigmang tao, pinuno ng pakikipagdigma. Andun nga po, mula po sa pagiging armor bearer, na kung saan ay naging worshiper po siya ng ating Panginoon. So, marami pong katangian si Haring David. Ano po,
Andun po sa pagiging hari niya at sa kanyang pagiging hari, naging propeta na rin siya na kung saan andun nga po na kung saan at ito na nga po yung panahon na ipapasa na niya yung kanyang baton. So the next, sa susunod na henerasyon, kundun nga po sa pamumuno ni Haring Solomon. Kaya nga po ito yung kanyang tagubilin. Ano po, na kung saan ay nagtagubili na siya. At ang una niyang inihabilin kay Solomon, sabi nga po dito, know the Lord your God of your ancestor. Kilanlin mo ang Diyos ng iyong ama at pagkulingkurin siya ng buong puso. Sabi nga po tayo, na kung saan sa makikita ko po na kaya si Cristeta Andrea tayo po ay anim na kung saan ay sa ating pong pagkakilala sa sa ating experience sa pagkilala sa ating Panginoon. Sabi nga po ay tayo na yung nagiging matapang. Ano po, kasi nga po yung nakikilala natin ang ating hindi patapang sa kung anumang bagay, sa kamunduhan, kundi nagiging matapang na po tayo harapin ang buhay natin. At ito po, isang bagay, nagiging matapang tayo. Ganitong oras o sandali, hindi andiyan pa rin kayo na kung saan ay nakikipagnilay, nakikipagniig sa ating Panginoon. Sabi nga po, those who knows God will be strong in the light and they will be exposed. Itong bagay kung saan ay pambihirang bagay, yung pagkilala natin sa ating Panginoon. Alam niyo po ay 'pag tayo po ay napapahalubilo sa mga tao na kung saan ay hindi natin talaga kagaya yung ating spiritual well-being, mapapansin mo natin na, Lord, iba nga pala talaga ano. Kasi po naranasan ko po 'yun ano, dun po sa amin yung pagpunta ko po yun sa Boracay. Yung po aking mga kaibigan niya hindi po sila Christian, they are both Catholic. So nung po ako'y nagde-devotion kami, andun nga po na sa umaga kami nag-devotion at, kumbaga'y pagka sa pagkakuwentuhan andun pa rin na andun yung lawak ng kanilang pagkukuwentuhan na, ay ako'y natutulog ng gano'ng oras kasi pinapanood ko Netflix pa sila, may oras pa sila ng Netflix na kung saan hindi mo kaagad kasi nga po iba yung kanilang, sitwasyon sa buhay, kung kagaya sa atin ano. Kumbaga ay andun na kung saan sabi ko, ay para bang 'pag narinig mo yun, ay sayang naman yung oras sana kay Lord na lang, sana Lord sa iyo na lang. Kaya hindi ko inaksa yung panahon para ibahagi, pakilala ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga iba-ibang verses na amin po kong, ibinahagi sa kanila sa paggising namin sa umagang nung dalawang umaga. Kaya makita po natin, sabi nga po, tayo na kung saan ay kilala na ating Panginoon, nagiging matapang tayo. Andun nga po na kung sa'y sinasabi natin ng yung bagang nagiging, tunay na makikita sa atin, nagliliwanag tayo, may liwanag tayo na kung saan ay yung isang pambihirang bagay na kung saan ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Kumbaga, habang tayo po personally, habang tayo po ay nagpapatuloy sa ganitong gawain, nadadagdagan ng oras sa Panginoon, marami pa po tayong mapapatunayan na kung saan ay mga kamangha-manghang bagay na ginagawa ng ating Panginoon sa buhay po natin at sa Kanyang salita. Okay, alam ko yung iba kanina pa diyan nakikinig. Marami na kayong kanina napakinggan mula pa kanina at iba-ibang mensaheng narinig. Pero andun nga po na kung saan dito sa pagkakataong ito, gaya nga po ng sinabi, binili ni Haring David kay Solomon, patuloy nating kapaglalin ang Diyos, ng ating Ama. At dito po patuloy natin pangkulungkuran ng buong puso, sapagkat sabi nga po ay, alam niya ang laman ng ating puso at ang hindi kakain sa buhay walang naliliyem sa ating Panginoon. Sabi nga po, God provides harvest by blessing the work of our hands, which is very true. Isang biyaya na kung sa 'pag natanggap mo ay talagang sabi nga po, yung bihirang bagay na ito ay maralo ko 'to. Lord, totoo ba 'to? Ito ba'y karapat-dapat ba akong tumanggap ng ganitong bagay? Kasi nga, siya nga po yung nagbibigay. Siya yung kung saan ay yung para bang merong period of tayo na nagha-harvest tayo sa biyaya ng ginagawa natin. Yung ginagawa natin ito ng paglilingkod sa ating tibay, strong, na kung saan ay napakaimportante nga po para sa ating mga anak ng Diyos. And at the same time, it is very important to balance our development with application, 'di ba?
ibabalanse natin ang ating mga natututunan sa kung paano natin made-develop ang bawat katiyan ng salita ng ating Panginoon para i-apply sa ating mga sarili. Ano po, yun nga po yung nakikita ko nga po na kung saan ay 'pag nakakahalubilo mo yung mga tao na hindi gano'n kalalim, okey mababait sila, pero yung sitwasyon na dumadating na hindi mo, Lord gano'n pala sila, paano po sana yung panahon at oras na medyo yung isa kong kaibigan kasi nga yung isa ay sa ano lang, focus lang sa business, focus lang sa kanya. Yung isa naman meron ding mga kabarkada na mga batch na magkamisan dahil sila naman ay mga retire na din yung kanyang mga kasama. Minsan magkakaayaan papunta sa Manila para lang po dumayo dun sa para let's say sabihin po natin magsugal diyan sa parteng may Manila, diyan sa ano ba 'to po, ano ba yung pangalan nun? Basta yung mga napuntahan ko na din yun, eh, nasa dulo ng dila ko. Yung sa parteng diyan sa may Manila na kung sa isugalan, na kung saan, eh, talagang magdamagan sila at minsan yung mga nagiging barkada pa niyan dahil Casino sa po. kanila po. Saan ate? Casino po na Ano ba? restaurant. Oo, sa mga casino somewhere din sa letter O. Kalimutan ko na. Pumasyal na din kami dun minsan ng aking mga kaibigan. Letter O, nakalimutan ko na. Na kung saan eh, dun pumapasyal sila dun para lang magsugal at meron siyang mga kaibigan na dahil nandun nga po na nagsusugal, namamajong, nagkakaroon sila ng mga points at yung mga points na yun naiipon nila at ang nagiging, kapalit nun nagkakaroon sila ng staycation sa mga hotel. May-stay sila ng mga 3 days, gano'n. Dahil yun po sa mga point na naiipon nila sa kanila pong pagmamajong. So, sabi ko ay, Lord sayang yung oras kung ikukumpara natin 'no, ay umiidad na rin Lord sayang yung oras, sana na tulungan yung mga paywaran kita ng lubusan sa kanila. Yung oras at panahon na talagang yung worldly things, ito nga yung makikita po natin ano, yung kung paano natin na tayo binabalanse natin yung oras sa ating pamilya, sa ating regular na gawain at nandun nga po nade-develop tayo, "Ay hindi ito hindi ito nakakalugod kay God. Ito hindi ito ang dapat nating gawin." Yung gano'n ba, nakikita natin at dun po sa mga kaibigan kong yun yung mga bagay na nakikita ko, natutuklasan ko na yung difference between na yung talagang lumalalim tayo sa ating Panginoong pagkakilala sa mga tao na kung saan ay, parang partial lang. Kilala ang Panginoon, nananalangin, sumisimba pag-araw ng linggo, gano'n yung routine nila. Pumupunta sa malalaking simbahang ginagawa diyan sa Batangas, marami diyan do'n sa ano ba yung pangalan nung isang Santa Maria Baga yun, yung nasa gitna ng dagat na malaking-malaking rebulto na si Maria naman. Do'n sila sabi nila, ay si ano meron silang mga gamit na kung saan ay kumbaga, mga picture na kung saan ay hawak-hawak nila na kung saan yun ang kanilang faith. Na kung saan dahil bihira naman kami magkita, hindi mo kaagad mai-o-open sa kanila yung mga bagay na kung saan ay tanggapin nila ang Panginoon na kung saan dapat sabayin sa espiritu at katotohanan na dapat si Jesus lang. Ano po? So, andun naman yung respeto nila sa akin. Andun naman na kung saan ay pagbibigay galang kung ano yung akin pong, kumbaga, halimbawa po 'pag kami kakain, "Uy." 'Pag minsan ay di yung iba'y kumbaga yung isa ay dadampot na, sige po manalangin po muna tayo sa ating kakainin." O yun ba na parang napapahiya, ano po, kumbaga parang nakikita natin sa Facebook minsan na kung saan, yung bang kakain na tapos biglang sabi mo, "Teka mananalangin muna." Yung gano'n ba na kung saan ay kaya po pa sa mga sumusunod alam na nila, "Uy hindi pa tayo nagpe-pray." Sila na yung nag-o-open, yan natatawa ako sa sarili ko, ay alam na nila. Kaya nga po sa atin ano, ang gandang balansehin yung paglago natin ano, na talaga ia-apply po natin sa atin po tunay na buhay at makita ng ating kapwa. Sabi nga po dito, the great result will manifest sa bawat isa sa atin. Yung resulta ng ating ginagawa ay tunay na pagsamba sa ating Panginoon, paglilingkod sa atin ay magmamanifesto talaga sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ano, kaya nga po mahalaga mga kapatid na we must apply what we learn. Sabi nga po, keep our altar on fire. Ayan, salamat sa Diyos na meron tayo nito. Dahil
ipagpapatunay na tayo po ay pinag-aalab natin yung ating altar na isang sangkap para tayo lalong mag-alab sa ating Panginoon. Ano, sabi nga po, at kung makikita po natin, sabi nga po sa Leviticus chapter 6, 12 to 13, ang apoy ng dambana ay manatiling maningas at nagagatungan tuwing umaga. Ihahanay ang mga sa ibabaw ang nanggatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuhan handog pangkapayapaan. Patuloy ang paningasin ang apoy ng dambana at di ito babayaang mamatay. So ito po yun, na tayo nanggagatong, patuloy na iniilawan yung dambanang yun na kung saan sinabi itong literal na ginagawa nila noong unang panahon sa templo ng ating Panginoon. Pero tayo ngayon sa kapanahunan, spiritually, na kung saan napapanatili natin. Of course, kailangan po natin maging humble tayo, huwag tayong maging mataas po. Siyempre, dahil alam naman ng Diyos, huwag tayo naging tumaas na tayo. Kaya po, yung pagiging humble natin, kailangan yun. Kaya po, sabi nga po sa panigitan ng ganitong ating ginagawa, we are keeping our oil fresh. Yung langis na mula sa ating Panginoon na kung saan ay nagiging sariwa lagi. Dahil, bakit? Salita ng Diyos na lagi ang nagtutuwid, nagpapaalala, kino-correct tayo. Kaya nga po yung ating karakter dapat talaga nababago ng nababago. Kaya nga sabi sa isang awitin, ano, binabago mo ako araw-araw, binabago mo pa ako sa araw-araw. O di ba? Ito yung kung saan tayo yung tunay na binabago na salita ng Diyos. Ano po? Kaya always remember, sabi nga po, yung partial obedience natin sa ating Panginoon ay partial blessing. Kakaunti din po yung biyaya. Pero kung tayo po ay andun nga po patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, o ito ay maaaring sabihin ng iba, "Ay ano ba naman kayo?" Kumbaga sabihin, baka religious na yan kasi kung ano, hindi na tayo natigil pero alam ng Panginoon ang laman ng puso natin. Kaya nga sabi nga po dito, 'pag tayo patuloy na nagniningas, patuloy na nag-aalab, ang ating altar ng pananampalataya sa ating Panginoon, meron tayo ng kapasidad para magpakita, yung mag-desire, magkaroon tayo ng nagdidisiplina natin na tayo ang ating mga sarili, ay yung pagpapasya natin, nakokontrol na natin, at andun nga po, nadidevelop yung divine guidance, ang kung saan ipinakikita sa atin, at ito yung susi para lalo tayo lumago, para lalo tayo na kung saan ay makilala pa ang Panginoon at patuloy na kung saan nakakasunod tayo sa kanyang mga layunin sa buhay po natin. Ano po, kaya nga po, andun nga po na kung saan ay yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon ang dapat po nating maisabuhay. Ano po, isa sa halimbawa na kung saan ay nakita po natin, isang illustration din na itong babae na si Ruth. Ano, kaya nga po 'to si Ruth na kung saan ay merong isang kataga sa kanyang salita sa Ruth 3:5. Sabi nga po niya, "I will do everything you say," Ruth replied. So ito po yun, susundin ko ang lahat ng iyong iniuutos. Ito po yung kausap niya, yung kanyang biyenan na si Noemi, na kung saan makita natin si Ruth po ay isang babae Moabita, hindi siya Israelita. Pero dahil naging manugang niya, naging biyenan niya si Noemi, ay nakita niya yung kung saan ay naging karakter na kung saan, kumbaga, naging parang na yung po nag-transfer yung spirit sa kanya kaya nung sinabi sa kanya at utusan siya ni Noemi na kung saan ay sabi niya po ay nung siya utusan na para manguha ng uhay dun sa, palayan o sa triguhan I mean, ni Boaz ay kaya sabi nga niya, tinagubilinan siya, ano, simpleng tagubilin ng biyena sa manugang na sabi nga niya, "I will do everything you say." So gano'n din po dati sabi ng ating Panginoon na ang pagsunod sa kanya napakahalaga. Bilang isang mananampalataya nga po tayo mga kapatid, ay andun nga po na kung saan ay marami din po, sabihin natin maraming mga Kristiyano ang stagnant at stranded, hindi lumalago, walang bungang nakikita, sa salita lang pero walang application. Bakit? It is simply because na kung saan hindi nila alam, hindi sila naging consistent. Hindi sila hindi nila naunawaan yung pagninilay ay napakahalaga dahil ito po yung instruction sa buhay natin na kung saan magki-create ng direction sa buhay po natin, 'di po ba? Kaya nga po,
I'm so blessed sa araw-araw na kung sa ginagawa ng ating Panginoon sa buhay natin, na kung saan para bang paggising mo sa umaga yung ginawa ka na yung dati mong oras na kung saan, nalilimitahan. Gaya nga po nung kami magpunta sa Boracay siyempre ay ako, kumbaga'y 4 to 7 nakaano sa noon, limit lang dahil meron kaming mga activities na gagawin. Pero ang mahalaga nabibigyan din ng, oras at panahon si God. Kaya nga po sabi dito sa ating pag-aaral yung simpleng instruction ay nakakapagpabago ng buhay po natin kung lagi nga natin pinag-aalam, pinag-aapoy ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sabi nga po, yun nga po yung napakahalaga dahil kung halimbawa't ika'y mangangarap lamang ng mangangarap kung wala ka namang ginagawa sa isang bagay na gusto mo, ay hindi po yun magaganap. Sabi nga po ito po ay, we need always to pray. We need to always to kung saan ay gatungan ang pagrelasyon nating ating Panginoon at ito nga po yung kung saan ay isang pamaraan para lagi tayong magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. At ito po yung the most of all is we need to overcome na kung saan sa lahat ng temptation, ng takot at kaba, mapagtatagumpayan natin. Dahil bakit? We are strong. We have a strength sa pamamagitan ng kapangyarihan na salita ng ating Panginoon. Kumbaga sabi nga po, ito yung kung saan ay, dapat po natin na kung saan ay alam natin ang mga weapon natin, salita ni God, blood ni Jesus, pangalan ni Jesus, ay yun po ay talagang makikita po natin at talagang mapa-practice natin na yun yung pinaka-power natin kaya nga po walang sinabi nga po dito, yung, kung tayo lagi sa presence ni God, ang diablo ay off limit sa atin. Sabi nga po andun nga yung confidence po tayo sa sarili natin at andun nga po na alam natin na si Lord ang may ginagawa at siya yung ating magiging tagapagtanggol sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ayan po, ito lang po yung, nais kong mai-exhort ng kaunti sa umagang ito, na kung saan ay isang bagay na kung saan ay, patuloy na sa ginagawa natin ito ay andun nga po na kagaya ng sinabi kinagubili ni Haring ni David kay Solomon, "Kilalin mo ang Diyos na iyong Ama at paglingkuran siya ng buong puso, sapagkat batid niya ang laman ng ating puso't pag-iisip. Kung hahanapin mo siya, makikita siya sa iyo." At totoo naman na talagang 'pag nakikita hinahanap natin siya ay maraming kamangha-manghang bagay ang ginagawa sa atin, ngunit kung tatalikdan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat. Tunay nga po, O Diyos, na sa oras sandaling ito ay ikaw po'y aming pinupuri. Salamat sa iyong banal na presensya na kami ay laging andun, na kinakanaig ka namin. Lord, salamat sa gawaing ito na kami po, O Diyos, ay nagpapagal sa kung saan ay para ikaw ay makatagpo. Manalangin, sumamo, magpakumbaba, mamagitan para po sa kaming kapwa at para din po, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay namin sa aming kapaligiran ay makaluhog, makalapit, sumamo, sumamba sa iyo, God. Salamat, Ama, dakila mo na ng pangalan. Ikaw ay kapuri-puri, dakila kang Diyos, magpakailanman sa bawat buhay ng iyong mga anak. Sa iyong kapurihan, Ama, sa iyong kadakilaan, sa iyong pasasalamat, mataas na pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po, prayin po ang Panginoon.